Ilabas mo yan. Bitiwan mo. Sabi ko ilabas mo yan. Sabi ko bitiwan mo. Alam mo ba kung anong mangyayari kapag nilagay mo yan dyan? Alam ko, lahat ng ibabawas na oras ng buhay ay sa akin mapupunta. Kung ganoon, mamamatay ka. Kung ganoon, hahayaan ko silang magbayad para sa buhay ko. 17 taon ko itong ginawa. 17 taon para lang makabalik ang buhay. 17 taon mo iyon. Hindi naman nila utang sa akin ang buhay ko. Hindi ko na kayang panoorin kang mamatay muli. Kaya mo ba silang panooring mamatay? Nandito na. Ihahatid ko na agad. Bakit ngayon lang dumating? Kunin mo muna ang gamot. Tongshida, bilisan mo at ibigay na ito sa pasyente. Bilisan mo at ibigay na sa pasyente. Kumpirmadong huli ang delivery. Sasagutin ang panganib ng customer. Heto na ang gamot, Tongshida. Naihatid na ang gamot. Ligtas na rin ang pasyente. So sa huli, ang mawawala sa order na ito ay ang sahod ko. Isang order na nakakamatay. At sa huli, buhay ko pa ang ibabayad ko. May baliw na nakahiga sa kalsada para mang-scam ah. Sino ba namang sasamantalahin ang pagkahimatay ng delivery guy? Para pati uniform ay nakawin. At binihisan pa ako ng costume na ito. Seryoso ba, nag-deliver lang naman ako ng gamot. Hindi naman ako nag-sign up sa isang time travel experience camp ah. Masyado yata malaki ang budget ng movie studio na ito. Sa wakas gising ka na, ihatid mo na ang gamot. Kung hindi mo pa ihatid, mahuhuli na ang lahat. Huwag ka munang magpanik. Hindi pa naglo-load ang utak ko. Gets ko na. Amnesiac at supladong male lead ang peg, ganoon. Makikisakay muna ako. Anong male lead? Kapag hindi ka pa tumakbo, ibabawas na ng card ng buhay ang oras mo. Nasaan ang direktor, nasaan ang nakatagong kamera? Direktor, kamera, ano namang mga bagay yon? Hindi ito shooting. Talagang nag-time travel ako. Lungsod ng Baiyan ang tawag sa lugar na ito. Sa ibang lugar kapag nagtrabaho ka, bawas sahod lang kapag late. Pero dito, buhay mo ang mababawas kapag late ka. Ang card na ito sa lig mo. Ang nasa itaas ay countdown ng order. At ang nasa ibaba naman ay countdown ng buhay mo. Kapag na-late ka, nagkamali. O kahit magbayad ng utang ng pamilya mo. Tunay na oras ng buhay ang mababawas sa iyo. Buhay ang taya ng mga mahihirap para mag-deliver. Habang ang mga mayayaman naman ay ginagamit ang nakaw na oras para pahabain ang sarili nilang buhay. Kung gusto mong mabuhay, sumunod ka. CJ, pang hell level agad ang simula ng laro, ha? Bahala na muna. Kailangang maihatid ang gamot. Hindi ko alam kung pinagtitripan lang ako ng nakakatakot na lugar na ito. Pero dahil may nakahandusay na rito, siguradong hindi ito script. Usapang 45 minutos muna. Magsisimula ang count ngayon, di ba? Anong ngayon? Isang oras na ang nakalipas ng S-dispatch ang order na ito. CJ. Unang araw ko sa time travel, binigyan agad ako ng backlog na order. Ganoon ba? Grabe naman. Lumipat lang ako ng mundo, tuloy-tuloy pa rin ang mga unfair na patakaran. 11, 57. Huwag kang lilingon. 11, 58. Hindi otorisadong paglihis sa ruta ng delivery. Direktang ibabawas ng card ng buhay ang iyong oras ng buhay. 11, 58. Gets ko na, hindi pala ito V. Ito ang real-time location mula kay Yanwang. 11, 55. Ang iba kapag nag-transmigrate, napupunta sa marangyang pamilya. Pero ako, lumipat na nga ng mundo, kailangan pa ring mag-delivery. Sandali lang, ibabalik ko muna ang nakamamatay na delivery na ito kung saan ito nanggaling. Bakit mo isusugal ang sarili mong buhay para subukan ito? Ang ganitong mapang-aping patakaran ay kailangang subukan. Paano kung may bug? Naka-freeze na parang ET ang traffic sa harap. Pikit mata ba nilang kinalkula ang rutang ito? Hindi makadaan sa pangunahing kalye. Kung ikot pa, aabuti ng hindi bababa sa kalahating Shichen. Kalahating Shichen? Ikot pa ba tayo? O hahayaan mo akong mag-activate ng bagong autopilot dito mismo? Ano na ang lagay ng pasyente sa timog ng lungsod? Mataas ang lagnat at nangingisay. Kapag naantala pa, hindi na natin siya maililigtas. Tiyate. Sige, isantabi muna natin kung panaginip man ito o hindi. Mas mahalagang magligtas ng buhay ngayon.
Isang dead end ang eskinita ng Liu. Ngayon, laging sinasabi ng navigation na maluwag ang daan. Kabaligtaran ang ginagawa ko sa mga ruta nito. 9 minuto. Pwede pala yon, matsing ka ba na nag-transmigrate dito? Huwag ka nang lumihis ng daan. Kung hindi, madodoble ang ibabawas sa oras ng buhay mo. Barado ang pangunahing kalye. Pero pinipilit pa rin ng sistem na sundin ang ruta. Tandaan mo, ito ang tama. Mga tao ng pamilya Zhu. Nandito na ang gamot, pumunta kayo sa likod bahay para kunin ito. Hulihin ang magnanakaw. Huwag niyo na kaming paluin, nandito talaga kami para maghatid ng gamot. Buhay ang nakataya rito. Salo, iligtas muna ang tao. Lagot, walang patunay ng pag-pick up. Hindi na aabot kung babalik pa ako para kumuha nito. Teka lang. Dahil nag-decide ang system na hindi ko kinuha ang gamot. Bakit sinasabi nitong overtime ang delivery ko? Hindi ito ang rules. Sinasalungat nito ang sarili niyang sistema. Huwag mo munang isara ang selyo ng kahon ng gamot. Iwanan niyo lang ang gamot at ang mismong lugar ng delivery. Pasensya na, okay ka lang ba? Lagot, unang beses ko pa lang siyang nakita. Pero naghang na agad ang utak ko. Ang order na ito ay idineklara ng invalid ng kawanihan ng Tongxia. Ang selyo ang magpapatunay kung anong oras nakarating sa akin ang gamot. Barado na ang pangunahing kalye. Pero pinipilit pa rin ako ng system na mag-deliver. At hindi ko rin kontrolado kung walang patunay ng selyo. Kaya gusto kong tanungin sa iyo. Kailan ba talaga nagsisimula ang timer ng kawanihan ng Tongxia? Walang silbi ang puro salita lang. Kailangan mong magpakita ng ebidensya. Para patunayan na bago pa man mapunta sa iyo ang gamot, ay nagsimula na ang timer ng kawanihan ng Tongxia. Nasa akin ang ebidensya, sumunod kayo sa akin. Hindi nagalaw ang selyo. At wala ring tatak mula sa butika. Pero matagal nang nagsimula ang orihinal na timer. Napakasimple lang ng lohika. Kung wala pa sa akin ang produkto, hindi dapat magsimula ang delivery. Alin man sa aminin ninyong hindi pa nagsisimula ang timer. O aminin ng kawanihan ng Tongxia. Nadinaya nila ang panimulang punto ng delivery logic. Tugma ang lahat ng ebidensya. Hindi dapat ibinawa sa iyo ang kalahating araw ng oras ng buhay. Ibabalik ko ito sa iyo. Buong 7 araw. Sa wakas, nabawi ko rin ang oras ng buhay ko. Hindi naman pala permanenteng batas ang mga patakaran. Kapag nailatag na ang mga ebidensya, wala siyang magagawa kundi tanggapin ito. Ngayong araw, nagkataon lang na nakakita tayo ng system loophole. Sa susunod, huwag mong isipin na sa pamamagitan lang ng kaunting palusot, ay maiiwasan mo na ang parusa sa overtime sa bawat pagkakataon. Hindi dahil sa magaling akong magsalita, kundi dahil napakagulo ng mga record ng kawanihan ng Tongxia. Kaya kusa nang lumalabas ang mga loophole. Ginoo, ano yung maliwanag na puting ilaw kanina? Ano ba talagang nakatago sa bakanting lalagyan na to? Kahit ako, hindi ko mahanap ang mga detalye. Simula ngayong araw, ako na ang personal na magbabantay sa lahat ng delivery mo. Nakatalagang inspektor. Bantay sarado buong biyahe. May libreng pakain ba sa kawanihan ng Tongxia? Walang sasalo sa amin kapag nag-deliver kami ng gutom, no? Nasusunog ang inn sa labas ng lungsod. Ihatid mo agad ang susi ng bodega sa nakulong na may-ari. Nagsimula na ang timer. Huwag ka nang mag-aksaya ng oras. Tara na. Ang markang ito, kaparehong-kapareho ng iniwan ni King Huai. 3 taon na ang nakararaan. Pwede nating imbestigahan ang lumang kaso mamaya. Hindi makapaghihintay ang sunog. Huwag ka nang lumingon, bilisan mo. Inspektor Lu, nakakalula sa kapal ang usok na to. Araw-araw ka naming kasama sa pagtakbo. Ano ba talagang sinusuri mo? Tinitingnan ang ruta at kino-compute ang oras ng buhay. Kapag may lumabag sa patakaran, pwede kong ikansela ang buong order. Ang tindi naman ng kapangyarihan mo. Ibig sabihin, pinadala ka ng kawanihan ng Tongxia. Para maging lakad matatag na performance review. Nang i-inspeksyon kahit saan pumunta. Hindi mo man lang kami pinapahinga kahit saglit. Lumalakas na ang apoy. Bawasan ang daldal, bilisan ang lakad.
Tupok na ang bubong sa ikalawang palapag. Kapag nagpabagbag-bagal pa tayo, hindi na talaga makakatagal ang may-ari. Ang order lang ay kunin ang susi at ibigay sa may-ari sa likod ng bahay. Kapag lumihis ka ng daan para magligtas ng tao, ang maaksayang oras ay ibabawas sa card ng buhay mo. Matutupok na ang buong gusali. May oras ka pa bang mag-isip ng pasok sa trabaho o hindi? Ito ang patakaran ng kawanihan. Magaling ang kawanihan ng tongsiya na hati-hatiin ang sakuna sa maraming order. Ang tagahatid ng susi gamit lang ang iisipin. Ang tagatala ng tubig magbubuhat lang ng timba. Walang sinumang may responsibilidad na magligtas ng tao. Sa pangatlong bintana sa kaliwa, iwasan mo ang mga nakasabit na nag-aapoy na kisam. Si Xiaoman, ilabas mo muna ang susi. Huwag ka nang pumasok pa sa loob. Zhang Xiaoshuan, hulihin mo to. Dalhin mo ang susi sa likod ng bahay. Ikaw na ang bahala sa may-ari. Kukunin ko lang ang bata sa itaas. Naintindihan ko po. Huwag kang matakot. Kumapit ka ng mahigpit sa akin. Alam mo namang mababawasan ang oras ng buhay mo. Bakit sumugod ka pa rin sa itaas? Ang nakasulat lang sa order ay maghatid ng susi. Pero taong buhay ang nasa itaas. Hindi ko pwedeng hayaan lang yun. Akin na ang kamay mo. Naihatid na ni Zhang Xiaoshuan ang susi. Saka itinuturing na tapos na ang pangunahing misyon. Ang ibabawas lang ay ang oras na ginugol mo sa pag-akyat para magligtas ng tao. Hindi na ituturing na late ang buong order mo. Maraming salamat talaga sa iyo ngayon. Kung walang nag-ayos ng kwenta para sa akin. Siguradong abonado ako ng ilang araw na oras ng buhay ngayon. Inayos ko lang ang record para maging tama. Hindi iyon maituturing na tulong sa iyo. Sige na nga, Inspector Lu, wala ka talagang pakisama. Mukhang nasayang lang pala ang pasasalamat ko. Maraming salamat po, Ginoo, sa pagligtas sa anak ko. Ito lang pong natitirang magaspang na kanin ang mayroon kami. Sana po ay huwag ninyong tanggihan. Ito na lang ang natitira sa inyo. Ligtas naman ang bata, yun ang mahalaga. Itabi niyo na lang ang pagkain na to. Hindi ko to matatanggap. Kukuha lang ako ng kaunti. Para tanda ng pagtanggap sa kabutihang loob ninyo. Iwan niyo na ang natitira para sa bata. Hay! Kumuha ka na habang lumalaki ka pa. Huwag ka nang lumingon, baka himatain ka na sa gutom niyan sa 2 hakbang pa lang. Tara na, balik muna tayo para makapagpahinga sandali. Sana naman tapos na ang shift na to para sa araw na to. Seryoso ba, kapapatay lang ng apoy ah? Mainit-init pa tong sugat ko, may bagong delivery order na naman. Talagang hindi nagpapahinga ang kawanihan ng tongsiya ah. May pasyenteng na trap sa bell tower sa hilaga ng lungsod. 15 minuto na lang ang natitira. Kung dadaan sa patag na daan, aabutin tayo ng hindi bababa sa 20 minutos. Tumawid tayo sa mga bubungan. Malaki ang matitipid nating oras at distansya. Siguradong hindi tayo aabot kung sa ibaba tayo dadaan. May mga patrol mechanism sa mga bubong ng opisina ng gobyerno. Kapag nahuli tayo ng mga gwardiya ng kawanihan, masi-zero out agad ang oras ng buhay sa card ng buhay mo. Sumunod na lang tayo sa tamang ruta. Siguradong lampas tayo sa deadline. Mag-shortcut na tayo, baka sakali. Kapag may nangyaring masama, ako na naman ang sisisihin. Mukhang patas ang mga rules. Pero kahit anong piliin natin, tayo pa rin ang lugi. Noong bata pa ako, madalas akong umakyat sa mga bubong na to. Dadaan tayo sa Xiani Alley. Tapos ikot tayo sa likod ng screen ng entablado. Makakarating tayo sa labas ng bell tower. May ilagan din natin ang main patron ng gobyerno. CJ. Matagal nang nakatali ang mga lubid na to. Eksaktong nakakonekta ang mga ito sa rutang dadaanan natin. Parang may nakakaalam na dadaan tayo rito. Iniwan to rito para sa atin. Wala na tayong oras para alamin kung sino ang nag-iwan nito. Pwede pa ang lubid. I'll deliver muna natin ang gamot. Ibigay niyo agad ang antidote box. Naka-blacklist na ang tatanggap ng delivery na to. Kanselado na ang delivery na to. Kuya Xiaoman, ang dami nila. Anong gagawin natin ngayon? Huwag kayong magpanik, mayroon akong secret technique para makalusot. Siguradong hindi nila tayo mahaharang. Talaga, anong klaseng malupit na move yan?
Tara, bato-bato pick. Best of 3 tayo. Ang mananalo, siya ang mauna sa harap para magbukas ng daan. Tara, bato-bato pick, bato. Sige na, para patas tayo. Bato-bato pick ang magdedesisyon kung sino ang panalo. Kapag nanalo ako, padaanin niyo kami. Kapag kayo ang nanalo, sa inyo na ang gamot. Ano, there. Huwag kang magbiro ng ganyan. Sugod, hulihin silang lahat. Dakpin sila. Duwag, ayaw niyo lang makipagbato-bato pick eh. Sugod pa rin kayo ng sugod na parang mga bubuyog. Sadyang pikon lang ang kawanihan ng tungsya. Kumpirmado na nga. Kinghe, harangin mo sila sandali tapos umatras ka na. Siya Oshuan, humanap ka ng madadaanan at sumunod ka. Mahalaga ang buhay ko, una na ako. Paglampas sa mga sampayan na to, diretsong bell tower na. Hinay-hinay lang sa paghabol, mga lodi. Ang dulas naman ng mga laryo na to. Kapag nagmukha akong basang sisig dito, huwag niyo tong ituturing na work injury ah. Hindi sapat ang mabilis tumakbo. Para matalo ang mga robot na to na sunod-sunuran lang sa system. Dapat lituhin muna ang mga isip nila. Hayaan nating sila mismo ang magbanggaan. Gagamitin ko ang plaka para madelay sila. Humanap kayo ng pagkakataon para makapasok sa tower. Wala na tayong oras para makipagpatintero sa kanila. May mga siwang sa labas ng pader. Kaya kong umakyat dyan. Kaso itong lumang sugat ko. Mukhang mapapasabak ako sa hirap ngayon. Nakabantay ako sa iyo. Magsalita ka kapag hindi mo na kaya. May siwang sa itaas ng kaliwang kamay mo. Taasan mo pa ng kaunti. May kahoy na pahalang sa kanan. Six Yauman. Nagde-deliver ka na nga lang, nahulog ka pa sa bubong. Hindi pa nga magaling ang sugat sa binti mo. Mukhang nauna pang mauntog ang utak mo. Sino ka ba talaga? Bakit kamukhang kamukha niya ang ama ko? Narinig ko ang pangalan mo sa mga tao sa ibaba kanina. Siyempre, makikilala kita. Isa lang akong matandang delivery rider na buong buhay nang tumatakbo rito sa bayan. Ang order na gamot na ito ay naihatid na. Tapos na ang task. Alis na. Nang lumitaw ang mukhang ito sa harap ko. Ang mga alaala noong high school, noong pasaway pa ako. Ang mga taon ng pagre-rebelde ay biglang nagbalikan. Noong panahong iyon, nasa teens pa lang ako. Puno ako ng tinik at laging nakikipag-away. Gusto ko lang mag-drop out para magtrabaho sa delivery. Kahit anong mangyari, ayaw kong mag-aral ng mabuti. Pagkatapos, araw-araw akong pinipigilan ni ama. Nag-aaway kami sa tuwing magkikita. Pinapayuhan niya ako ng paulit-ulit para sa ikabubuti ko. Pero sa tingin ko, masyado siyang nakikialam sa buhay ko. Sumasagot-sagot ako sa bawat salita niya. Isang araw pagka-uwi galing school, nag-away na naman kami ng malala. Hinarangan ko ang pinto at nagsabi ng masasakit na salita. Sabi ko, ayaw ko nang pasakop sa kanya habang buhay. Nakatayo lang siya sa hallway at nakatingin sa akin. Wala siyang sinabing anuman. Bumuntong hininga lang siya ng malalim. Iyon na ang huling pagkakataon na nakapag-usap kami ng maayos. Pagkatapos, naaksidente siya at nawala. Ang tanging naiwan sa kanya mula simula hanggang dulo ay ang mga pag-aaway noong bata pa ako at hindi pa nakakaintindi. Hindi man lang ako nakahingi ng tawad o nakipag-ayos sa kanya. Ngayong nag-teleport ako rito. Isang mukhang kamukha niya ang nasa harap ko. Pero hindi ko malaman kung anong sikreto ang tinatago niya. Hindi ka lang basta ordinaryong delivery rider. Kilala mo ako, di ba? Nagkakamali ka ng tao. Hindi mo ako ama. At hindi rin kita kilala. Kung gusto mong makalampas ng matiwasa sa 7 araw na oras ng buhay, matuto kang mag-deliver ng maayos. Huwag mong laging isugal ang buhay mo sa pagiging padalos-dalos. Ito ang tinatawag na Yuanshan Road sa mga sabi-sabi. Ang mga unang henerasyon ng delivery riders lang ang nakakaalam ng ganitong footwork. Matagal na itong nawala. Ang modernong paraan mo ng pagtakbo ay puro harurot lang. Hindi mo alam ang pattern ng mga tiil at direksyon ng hangin sa mga sinaunang bubong. Kapag na-corner ka ng mga taga-tungsya, maaga o gabi, mauubos ang oras ng buhay mo sa pagbagsak. Tuturuan kita ng footwork sa bubong sa loob ng ilang araw. Kapag nabuhay ka ng lampas 7 araw, doon mo lang ako pwedeng tanungin tungkol sa pagkatao ko. Sige, mag-training tayo. Huwag mo lang sasabihin sa huli na nagkamali ako ng tao. Pakinggan muna ang tunog ng mga tile para malaman ang tibay. Tingnan ang direksyon ng hangin bago tumalon. Bago lumipad sa ere, humanap muna ng landing spot. Doon sa pwestong hindi ka mamamatay.
Makinig sa tile, tumingin sa hangin. Kailangan ko pa yata pumili ng sariling libingan ng maaga. Ang training na ito, mas malala pa sa CE test noong high school. Unang beses. Pati ba naman ito counted? Ang tawag doon ay active testing ng buffer zone. Sumagot ka pa, dagdag 10 rounds ng training. Ikapitong beses. Ang 2 beses kanina ay teaching accidents lang. 5.5 times lang dapat ang bilang. Sa wakas, nalaman mo ring hindi lang pan-display ang mga tenga mo. Ang problema, kapag nalaglag pa ang puwet ko ng 2 beses. Hindi pa 0 ang oras ng buhay ko. Pero durog na ang buong katawan ko. Isang dayuhan lang siya. Akala niya siguro ang galing na niya dahil lang sa swerteng nakapag-deliver ng isang order. Masyado siyang bilib sa sarili. Ang standard track na pinlano ng tungsya ang tamang daan. Ang mga tulad ninyong freelancers. Hinding-hindi niyo matatalo ang official route. Dahil naniniwala kayong pinakamabilis ang official route. Magkarera tayo. Ang finish line ay sa water tower sa silangan ng lungsod. Kapag natalo ka, huwag mo nang sabihing nililigaw ng mga freelancer ang mga delivery rider. Sila, dadaan sa highway. Ako, dadaan sa demolition zone. Ang laban na ito ay para sa patas na kompetisyon. Tataktong siya talaga ang estilo mo. Kung takot ka, sumuko ka na lang. Ang mga galaw ko, hindi basta-basta nakokopya. Kayang-kaya kong humanap ng sarili kong ruta. Kakaunti lang ang mga nagde-delivery ng ganito. Sapat na ang karanasan ko sa pagsingit-singit sa mga eskinita. Hiram muna ng kabayo, ibabalik ko rin agad. Pagdating sa dulo, si Kuya Xiaoman ang laging nauna. Pumasok siya sa isang underground na ruta. Hindi iyan pasok sa standard ng kawanihan ng tungsya. Kaya ang resulta, void o walang bisa. Ang tanging rule lang ay kung sino ang unang makakarating sa finish line. Kailanman ay hindi nilimitahan ang ruta. Wala ring nakasulat na kailangang magpatalo sa team ng tungsya. Pasensya na po. Hindi ko kasi maintindihan ang mga luma at kakarag-karag na track nyo. Doon lang ako sa rutang talagang madadaanan. Masyadong malakas ang bagsak ko sa huli. Tiniis na lang ng mga tuhod ko ang impact. Hindi pa 0 ang oras ng buhay ko, pero lumpo na ang binti ko. Panalo na nga, napagalitan pa. Grabe naman ang after-sale service dito, napakahigpit. Sa lumang subdivision kung saan ako nakatira noon. Narinig mo na ba ang plate number ng building na iyon? Hindi ko pa narinig, baka nagkakamali ka lang ng taong kinakausap. Isang espesyal na escort order. Ang recipient ay tinutugis at gustong patayin. Isang takas na doktor na nalaso ng matinding kamandag. Ang delivery point na nakasulat sa tansong plakang ito ay patuloy na magbabago kasabay ng kanyang paggalaw. Noong nagde-delivery pa ako, pinakaayaw kong marinig sa customer ang, "Nandito lang ako sa malapit. Hanapin mo na lang ako." Pero ang isang ito, mas malala pa. Ginawa niyang malapit ang buong lungsod ng Baiyan. Talagang ginawa akong moving target, Hawak ng doktor na ito ang ebidensya laban sa kawanihan ng tungsya. Ang buong ruta ng iligal na pagbebenta ng oras ng buhay sa black market. Kailangang maabutan natin siya bago pa kumalat ng tuluyan ang lason. Ang mga nagbabagong delivery point na iyan ay hindi gabay, kundi isang patibong na sadyang inilatag ng kawanihan ng tungsya. Sinasadya nilang pahabain ang biyahe ng walang katapusan. Para ang order na ito ay hindi kailanman matapos ng maayos. Huwag tayong sumunod sa gulo ng tansong plaka. Mag-reverse planning tayo ng ruta. Dumiretso na tayo sa butika sa labas ng lungsod kung saan niya talaga gustong pumunta. Magpalit muna ng gwardiya bago baguhin ang address. May kumukontrol sa buong lockdown line mula sa itaas. May mga bantay sa East Alley. Bakante pa sa ngayon ang Dicloth Alley. Kung kaya mo pang maglakad. Nagpapalit na ng shift ang mga gwardya sa North Gate. Yumuko ka at dumikit sa kaliwang pader. Inspector Lu. Tumahimik ka kung gusto mong makalabas ng buhay. Huwag mo na ulit akong tatawagin sa titulong iyan. Maraming tao sa palengke ng gamot. Makakatulong iyon para hindi tayo mapansin, tara na. Ang buong North Gate ay idineklarang temporary forbidden zone. Lahat ng daanan ay naka-lockdown. Halika rito, humawak ka sa balikat ko. Huwag kang masyadong pumiglas. Isa lang akong taong itatapon na ng sistemang ito. Hindi ako isang kargamento sa delivery list nyo. Hindi mo kailangang itaya ang buhay mo para sa akin. Dati, ang kailangan lang sa bawat order ay maihatid ang gamit. Pero ngayon, iba na. Ikaw ay isang tao na dapat makarating ng buhay sa destinasyon. Marami sa mga order na ibinababa ng system ay hindi talaga nilalayong maihatid ng maayos ng mga courier. Kundi para siguraduhin na kahit anong takbo mo, hindi mo ito matatapos. Ang destinasyon ay patuloy na inilalayo ng kung sino. Kahit ibuhos mo pa ang lahat ng bilis mo.
Sa huli, itatala pa rin ng system na failed ang delivery mo. May sumabog na bomba. Malapit na ang lason sa puso niya. May 15 minuto na lang siya. May mga archer sa itaas. Blind spot ang ilalim ng pader. Lahat kayo dumikit sa kaliwang pader. Pumasok sa die room para sa susunod na hakbang. Yumuko kayo parating na ang unang bugso ng mga palaso. Aabutin ng 3 segundo bago sila makapag-reload. Huwag hihinto, tumakbo na kayo. Ang mga sundalong humahabol ay para sa akin lang. Nadamay ko pa kayo sa gulo ko. Mabuti naman at alam mo. Makuha mo pang magbiro sa ganitong oras. Huwag ka nang masyadong magsalita, magpalit ka na ng damit, bilis. Isuot mo itong panlabas na damit, para hindi ka agad makilala ng mga humahabol. Mas malaki ang sansa nating makatakas ng buhay. King, Xiao Xuan. Dalhin niyo siya sa mga eskinita sa likod. Dadalhin ko ang bakanting medicine box sa main road. Ililigaw ko ang lahat ng mga kawal na humahabol. Mag-isa kang dadaan sa main road. Bakante naman ang kahon na ito. Ang mahalaga ay mabuhay tayo. Kapag sumunod sa akin ang mga humahabol, doon lang kayo magkakaroon ng pagkakataong makatakas. Huwag basta-basta susugod, pakinggan niyo muna ng mabuti ang ruta. Lilinisin ko ang daan, magkita-kita tayo sa sangandaan. Haharangan ng mga humahabol ang magkabilang dulo. Dito ka dumaan sa gitna. Lagpasan niyo ang 2 sampayan ng tela, tapos kumanan kayo papuntang main road. Ikot tayo sa makipot na daan sa likod ng kanal. Kanan ba? Hindi ko nakasalanan iyan. Kahit naman sa modernong navigation noon, laging mali ang direksyon. Maya't-maya na lang pinapa-return ang tao. Sino ba namang makakaalam kung nasaan ang north, south, east at west? King He, itakas niyo na muna ang manggagamot. Hayaan niyo si Xiao Xuan ang gumulo sa mga bakas ng paa sa likuran. Nasa kanya ang medicine box. Siguradong hindi pa nakakalayo ang manggagamot. Harangan ang magkabilang dulo ng kanal. Huwag niyo siyang hayaang makalagpas. Ganito pala ang feeling ng hinahabol. Teka lang, huwag magtulakan, sino ang tumapak sa akin? Aray, natapakan mo ang ingron ko. Sino ba kasing nagsabing huwag kang tumayo ng maayos? Hindi rin naman ako makabalanse eh. Madulas ang daan, dahan-dahan lang kayo. Manahimik na kayo, puro na lang kayo reklamo. Malapit na silang mawala sa paningin natin. Ano pang hinihintay nyo, habulin nyo sila. Xiao Xuan, idikit mo ang manggagamot sa pader. Huwag kang lilingon. Ako na ang bahala rito. Kumusta siya? Kumalat na ng husto ang lason sa katawan niya. Nawalan na siya ng malay. Hindi na siya magtatagal. Sarado na ang North Gate. Hindi rin tayo makakarating sa butika sa labas ng lungsod. May iba pa bang daan? Hindi natin siya pwedeng hayaang mamatay na lang dito. Huwag kayong pumunta sa North Gate. Bumalik tayo sa Bell Tower. Sa Bell Tower. Iyon ang cable point sa lumang lungsod na sadyang minarkahan sa copper plate. Pwede tayong direktang makatawid sa pader ng lungsod. Fake ang location na iyon. Pero ang daan palabas na nakatago sa ilalim ng Peking Clock Point ay totoo. Iyon na lang ang tanging paraan para makaligtas tayo ngayon. Nakakandado ang slot ng maraming patong ng mga tansong gear. Aabutin ng hindi bababa sa 7 minuto para mabuksan yan. Wala na tayong oras. Pati ang hidden slot mula 17 taon na ang nakakaraan ay alam mo. Iligtas muna natin siya. Kung may gusto kang itanong, gawin mo na lang kapag nakalabas na tayo ng buhay. Nahabol na nila tayo. Si Xiao Man, ang tunay na kinatatakutan ng kawanihan ng Tongxia, ay hindi ang ledger na hawak ko, kundi ang nakatago sa loob ng aking card ng buhay. Ang kumpletong coordinates ng oras ng buhay sa black market. Luma na ang cableway. Ang basket ay para sa tao lang. Hindi nito kakayanin ang sobrang bigat. Kapag may dagdag pa, hindi aabot ang lubid na kawayan hanggang sa labas ng lungsod. Itinataya mo ang buhay mo rito. Kapag naputol ang cable, wala ka nang kawala habang nakabitin sa labas. Simple lang ang logic ng delivery. Dapat makarating ang package sa recipient. Isa akong delivery rider. Kung may daan, go lang. Kung wala, gagawa tayo ng paraan. Paunahin niyo na siya. Isaksak mo ang card ng buhay sa pangatlong gear slot. Unlock mo ang tail wheel. Hindi ko sinabing bitawan mo. Huwag kang bibitaw kahit mamatay ka man. Magtiis ka hanggat di ako nagsasabi ng hinto. Hindi ako bibitaw. Isang hakbang pa. Hindi na hagdan ang susunod mong aapakan. Huwag niyo nang aksayahin ang oras sa kanya. Sabihan ng mga mamamana sa taas ng pader. Putulin ang lubid na kawayan. Huliin siya pati ang kanyang espada. Kumapit ka lang, huwag kang mamamatay. Malapit na ako dyan. Naputol na ang lubid. Nakatabla pa rin si Kuya Xiao Man sa labas. Nandyan pa ang tali. Hindi nasira ang kanto ng pader sa loob ng lungsod. Mabahaba pa ang lubid, kasya pa to. Huwag kang gumalaw, magtiis ka pa ng kaunti.
Itawid muna natin siya doon. Xiao Man, ibaba mo ang timbang mo. Huwag mong kontrahin ang hila ng lubid. Sumabay ka sa ayon ng swing para mabawasan ang lakas. Buhay pa ang tao. Kumpleto ang sangkap ng gamot. Opisyal nang natanggap ng kalan ng gamot. Alisin ang lason agad-agad. Buhay ang recipient. Naihatid na ang sangkap ng gamot. Kumpleto na ang order. Na-detect ang hindi otorisadong zipline ng lungsod. Nakalock ang permissions. Ipatitigil ng sapilitan ang operasyon. Tapos na ang delivery, sa kanyo lang ito off. Ngayon nyo lang ay lock. Masyado namang napapanahon ang pagka-after-sale service ng platform na to, di ba? Kung gusto mo siyang galawin, itanong mo muna kung kayang tumayo ng mga crossbowmen mo. Huwag kang humawak kung saan-saan, iabot mo ang safety belt sa gilid ng baywang mo. Nakalagay na ang buckle. Hilahin mo. Ang sarap sa pakiramdam na itaya ang buhay mo, no? Sa susunod, isipin mo muna kung paano ka babalik. Hindi pa nakatatapak sa drop-off point ang mismong tao. Kulang ang proseso. Failed delivery. Bawas oras ng buhay ayon sa patakaran. Naihatid ang tao. Naihatid rin ang gamot. At ngayon, makikipagtalo kayo sa akin kung nakatapak sa lupa ang paa ko o hindi. Ang sinusuri sa order ay kung buhay ang recipient. At kung naibigay ang sangkap ng gamot. Hindi kong nadikita ng alikabok sa destination ang sapatos ng rider. Kumpirmadong natanggap na ng kalan ng gamot. Ginagawa na ngayon ang huling proseso. Buhay ang recipient. Naibigay ang sangkap ng gamot. Sumusunod sa patakaran ang misyon. Kumpleto na ang order. Pumirma na para tanggapin ang package ang recipient. Tapos nandyan ka pa rin para siya sa atin ang sapatos ko. Medyo kumpleto ang training ng platform na to. Sadyang bagsak ka lang sa reading comprehension, no? Naihatid talaga. Dati, akala ko ang tagumpay ng order ay nakasalalay sa mabilis na pagtakbo at tumpak na ruta. Saka ko lang naunawaan. Ang totoong panalo ay kapag gustong ideklara ng sistema na talo ka, na ipagtatanggol mo pa rin ang taong nararapat na mabuhay. Mag-ingat ka. Hindi na tayo pwedeng magtagal dito. Isang gabi na lang ang natitira bago ang pagpupulong sa black market. Kapag personal na dinala ng manggagamot ang mga coordinates sa labasan ng lihim na daan, saka lang natin mahahawakan ang lahat ng ebidensya ng pagnanakaw ng oras ng buhay ng platform. King He, maghanap ka ng daan. Xiao Xuan, bantayan mo ang mga yapak. Laoxi, protektahan mo ang likod natin. Aalis na tayo ngayon. Huwag na kayong humawak sa mga damuhan. Sundan niyo ang mga tapak ko. Hiniwalay ko ang mga yapak sa tatlong magkakaibang daan. Pagkatapos nito, sa mga bato lang kayo gumapang at maglakad. Huwag na kayong mag-iwan ng totoong bakas. Huwag kayong hihinto, naghiwalay na ang mga naghahabol sa likod natin para humabol. Ang buhol ng lubid sa baywang niya, di kaya. Ano ang tinitingnan mo dyan? Nandito ang utos ng kawanihan ng Tongxia. Sinumang mga has na tumanggi ay ituturing na kasabwat sa kasalanan. Palibutan sila ng mga sundalo. Halatang natatakot ang mga taong ito sa kanya. Tila sinasadya rin ng sistem na iwasan siya. Si Yanshan, ano ba talaga ang pagkakakilanlan mo? Tapakan mo ang gitnang biga, huwag mong hawakan ang bulok na kahoy sa kanan, bilisan mo. Nasalo ko na. Huminga pa ang manggagamot. Kuya Xiao Man, huwag kang mag-alala. Protektahan niyo ang manggagamot. Babalik ako sa pader para iligaw ang lahat ng mga mamamana. Xiao Man, tumayo ka ng maayos. Mapuputol na ang harang sa kanan. Kumapit sa lubid, huwag magsiksikan sa iisang lugar. Tapakan ang gitnang biga. Kumapit kayo ng maigi. Huwag kang lilingon, bantayan mo ang nasa harap mo. Hindi mo na kailangang sabihin. Alam ko na kung saan ang susunod mong haharangan. Inspector Lu. Ang sugat sa balikat mo, huwag kang malikot. Hindi mo kailangang humarang para sa akin. Huwag kang maabala, tumawid muna tayo sa tulay. Ano ang gusto mong itanong? Magtanong ka na lang kapag buhay pa tayo. Dudugo pa rin ang balikat mo. Huwag mong pilitin ng matagal. Pumunta ka muna sa kabilang panig. Saluhin mo ang lubid para sa akin. Hindi pa tapos, hindi mapuputol ang lubid. Pupunta pa rin sila rito. Ito ay ang gabay na marka ng platform. 3 puntos para sa ruta, may naiwang abo. May taong nag-iiwan ng baka sa buong daan. Tumayo ka lang dyan, huwag kang gagalaw. Ibagsak ang supot ng gamot. Hindi ba't kaming mga tumatakbo sa bundok ay kailangang lagyan ng pako ang swelas? 3 bakas lang, makikilala na ako. Huwag muna siyang galawin. Hindi na kaya ng manggagamot. Maaaring dumaan sa ibang daan ang mga humahabol na sundalo. Ibigay mo sa akin ang supot ng gamot. King He, kunin mo ang supot ng gamot. Xiao Man, bantayan mo siya. Dalhin sa loob ng sirang templo sa harap bago magtanong.
Basta't makarating tayo sa lihim na daan. Kaya ko pang magtiis hanggang sa simula. Hindi ito gamot para sa sugat. Ang gamot sa loob ay pinalitan na ng matinding lason. Nagsusuka na naman siya ng dugo. Kuyak si Yaoman, anong gagawin natin? Kakahalo lang ng lason sa sabaw. Ang naglason ay nagtatago lang sa atin. Lumapit kayong lahat sa apoy. Nakalock na ang pinto. Hanggat hindi pa malinaw ang lahat. Walang aalis kahit sino. Nasugatan ang paa ko sa daan sa bundok. Kanina pa ninyo ako inaalalayan sa buong daan. Hindi ko na talaga may angat ang binti ko. Kung ganoon ay maupo ka. Hindi kailangan ang sugatan mong paa. Iharap mo ang swelas ng sapatos mo rito. Ito ang itim na putik na matatagpuan lang sa pampang ng ilog. Ang paligid ng sirang templo ay puro tuyong alikabok. Hindi ba't habang hindi kami nakatingin noong binabangga mo ang pinto? Ikaw ang nagpalit ng bagay na ito. Ngayon mo lang napagtanto. Huli na, wala ni isa sa inyo ang makakaalis. May tao sa bubong. Puro yabag din ang paa sa labas ng pinto. Pinalibutan na nila ang sirang templo. Dumaan sa lihim na daan sa likod ng estatwa ng Buddha. Kinghe, ihanda ang daan. Xiao Xuan, alalayan mo ang manggagamot, bilis. Laoxi, huwag kang makipag-ubusan ng oras sa kanila. Sandali lang at susunod na ako. Mauna na kayo, susunod ako agad. Naihatid niyo na ang pampagana sa gamot. Ang tunay na dapat protektahan ay ang ebidensyang ito na makakapagpabagsak sa black market. Itatago ko ang card. Kailangang makalabas din ang mga tao. Ngayong araw, maging ang ebidensya o ikaw. Wala akong iiwan kahit isa. Nasa harap lang ang labasan. Kumapit ka pa. Isasama kita palabas. Huwag kang bibitaw, huwag kang bibitaw. Sasaluhin kita. Protektahan ninyo ang card ng mainline. Kapag napunta yan sa kamay ng platform, mababago nila ang buong lungsod. Ang mismong daloy ng oras ng buhay. Nanakawin nila ang oras ng buhay ng lahat ng tao. Bata man o matanda sa lungsod ng Baiyan. Ang haba ng buhay ng bawat isa. Paglalaruan na lang nila ng walang katapusan. Buhay ka pa. Kaya ko siyang ilabas. Desisyon niya to. Kung babalik ka roon ngayon, magpapakamatay ka lang. Hindi na makakabalik. Kung sasaong ka roon, madadagdagan lang ang mamamatay. Bantayan mo ang iniwan niya. Yan ang daang ipinagpalit niya sa sarili niyang buhay. Naihatid niya ang gamot ng sakto sa oras. Pero ang taong kailangang mabuhay gamit ang ebidensyang to. Hindi na umabot hanggang huli. Nang araw na iyon ko lang talaga naunawaan ang bigat ng delivery. Ang tungkulin natin ay hindi ang piliting iligtas ang bawat buhay, kundi ang hindi kailanman payagang ang kapalaran ng walang sala. Ay basta na lang ideklara ng platform na failed delivery. Tatlong taon na ang nakalipas. Pumasok din ang kapatid kong si Luking Huay. Sa tiwaling pamilihan na to na nagnanakaw ng oras ng buhay. Dito mismo, ang huling coordinate na iniwan ni King Huay. Nakaturo sa likod ng pinto ng batang ito. Mundras muna kayo. Huwag galawin ang gulong na tanso. May tao sa loob. Para bang matagal nang naghihintay na bumukas ang pinto. Tigil! Ang tiwaling pamilihan ay para lang sa mga pamilyang magkakadugo na pumasok ng magkasama. Bawal ang nag-iisa at walang kamag-anak. Bawal ang pilit na pinagsama-sama lang. Kapag hindi tugma ang pagkakakilanlan at relasyon. Bawasan ang oras ng buhay. At palayasin agad. Kayong apat, pwedeng magpanggap na pamilya. Ako, ano ko roon? Pinsan sa malayo. Hindi mukhang pinsan. Mukhang kinakabahan, parang ang tunay na anak. Ito ang aking misis at ang aming bunso. Nagulat ang bata sa daan. Kaya nagulo rin ang kasuotan. Ipagpaumanhin po, aayusin muna namin sa tabi. Babalik din kami para sa kasunduan. Pagkatapos ng usok ng insenso, bumalik kayo. Kapag hindi pa rin tugma ang relasyon, lahat kayong apat ay babawasan ng oras ng buhay at papalayasin. Hindi sumunod ang tao. Pero nakatitig pa rin siya. Magpanggap kaming mag-asawa ni King He. Siksi Yanshan ang matandang katulong. Xiao Xuan, magpanggap kang anak namin. Ito na lang ang tanging paraan ngayon. Anak, mas mahaba pa tong hita ko kaysa sa palda na yan. Paano niyo naman naisip na bagay ako dyan? Hindi sa bagay ka. Mas hindi lang mukhang anak yung dalawa. Patawad, hindi ko talaga napigilan. Hindi ko alam kung mukha siyang dalaga. Pero mukha siyang manggugulo. Mrs., umiti ka naman ng kaunti. Kundi baka tayo pang dalawa ang unang mabuko. Tingnan mo tong magandang kapareha. Bakit nagkaroon ng napakagaspang na anak? Ikwento niyo ang mga pang-araw-araw na detalye ng pamilya. Hindi tugma. Hindi kayo pwedeng pumasok ngayon.
Likas na maganda ang mukha ng aking misis. Ang bata kasi sa akin nagmana. Hindi maiiwasang maging medyo magaspang ito. 3 taon na ang nakalipas ng una kong makita ang aking asawa. Sa isang tingin pa lang, nahulog na ang loob ko. Pagkatapos ng kasal, sinusunod ko ang lahat ng gusto niya. Siya ang nagpapasya sa lahat ng pera at mga tindahan sa bahay. Husband, huwag kang ang corny. Kinikilabutan ako sa kakornihan mo. Ako ang pinakamahal ni na ama at ina. Araw-araw nila akong ibinibili ng mga merienda. Medyo malikot at masigla ang ugali ng bata. Hindi siya mapakali kapag nagbibihis. Ano ang karaniwang libangan ninyong mag-ama? Karaniwan, kasama ko si ama na tumatalon sa mga bubong para mag-delivery. Gusto ng mga bata ang maingay at masiglang lugar. Kapag may oras ako, dinadala ko siya sa matataas na lugar para tingnan ang tanawin. Ang card na ito ay kayang baguhin ang mga opisyal na ruta sa buong lungsod. Ang unang may hawak nito ay si Luking Huey. Card ng pangunahing ruta. Opisyal lang binubuksan ang tawaran. Dahil mukhang interesado kayong lahat dito. Ayaw ko naman pong sirain ang inyong kasiyahan. Dagdagan pa natin ng kaunti. May mga bagay na hindi dahil may pera ka ay may karapatan ka ng hawakan. Ituloy nyo. Sapat na ang itinaas ng presyo. Oras na para tingnan ang totoong patakaran dito. Kapag napagkasunduan na ang transaksyon, hindi na ito kailanman mababawi. Malinaw na nakasulat sa kontrata. Dapat ay bukal sa loob at kusang loob ng nagbebenta ang transaksyon. Ang oras ng buhay ay ibinabawas ng platform. Napipilitan lang ibenta ng mga tao ang buhay nila kapag sagad na sila sa hirap. Kusang loob pa bang matatawag iyan? Isang transaksyong walang buhay. Hindi ito dahil natalo sa presyo, kundi dahil naakit silang ubusin ang lahat ng kanilang proteksyon. Hay! Huwag po kayong magpanik, lahat kayo. Tikman ninyo ng mabuti ang after-sales service na dinaranas ng mga nasa ibaba araw-araw. Kinuha na ng platform ang item sa bidding. Guro, hindi ako naparito para magnakaw ng card. Hindi ko hahayaang mapunta itong muli sa mga kamay ng platform. Hindi namatay si Looking Huey dahil sa timeout. Umalis ka na rito, bilis. Lauxi. Huwag kang hihinto, takbo. Hawakan mo ito. Simula ngayon. Sama-sama natin itong iingatan. Humupa na ang tubig, sakay na. Kumapit ka ng mahigpit. Sa kaliwa tayo, daanan natin ang lumang daan. Takasan muna natin ang isa. Kung hindi, walang makakataka sa atin. Kinikilala siya ng pintong ito. Si Yanshan, sino ka ba talaga? Kabisadong-kabisado niya ang mga mekanismo. Tiyak na may iba pang labasan. Ang katotohanan ay hindi tulad ng isang pinto, kundi parang isang relay. Kapag hindi na kaya ng nauna na tumakbo, wala silang magagawa kundi ipasa ang gamit sa susunod na. Mga kamay na handa pang tumakbo pasulong.
Taon. ZGNCU, taon ng walang kamatayan. Nakarating siya bago ang deadline. Hindi ako naliligaw. At hindi rin ako nag-timeout. Hindi ito kayang gawin ni Shen Ginian ng mag-isa. Paano mangyayari iyon? Imposibleng 15 minuto lang tumakbo si King Huai. Tumakbo siya ng 4 na oras. Hindi ito timeout. May humaharang talaga sa kanya sa buong daan. Para hindi niya ito maihatid ng buhay. Medyo napahaba ang ruta ng delivery ko ngayong gabi. Maraming checkpoint na nanghaharang sa daan. Baka matagalan pa ako bago makauwi ng bahay. Baka mahuli talaga ako ngayon. Huwag mong itatapon ang noodles ko sa kalan. Kakainin ko iyan pagka-uwi ko pagkatapos ng delivery na ito. Buksan mo na ngayon. Ito na lang ang natitirang video na iniwan ni King Huai. Kung dadaan muna tayo sa huling 2 oras, baka malaman natin kung saan niya talaga gustong ihatid ang backup key. Tapusin muna natin ang huling 2 oras niya. Makikita nila ng maaga ang main line ng platform. Pero ang mga ganitong pansamantalang daan na hindi na-upload, hindi nila makikita. Siya ang lumagda sa arrest warrant. Siya rin ang nagbago ng record para ilipat ang oras ng buhay ni King He. Imbestigahan muna si Shen Ginian. Huwag sirain, hayaan muna siyang makalabas ng buhay. Tabi. Si Shen Ginian ang direktang salarin. Pero ang taong may mataas na otoridad sa likod niya ay naghihintay lang na ihatid mo ang backup key kasama ang buhay mo. Kung ganoon, papatayin ko muna si Shen Ginian. Saka natin hanapin ang taong nasa likod niya. Hindi ka maghihiganti. Nagpapakamatay ka lang. Anong pagkakaiba noon? Wala na si King He. Wala na rin ang nanay ko. Nabuhay ako hanggang ngayon. Para lang malaman kung paano talaga siya namatay. Ngayong alam ko na. Pagkatapos kong patayin si Shen Ginian, wala na akong pakialam kung ay zero man ako ng platform. 6 Yauman, tabi. Hindi ko kailanman inisip na makakaalis akong buhay sa platform. Wala naman ding makakaalala sa akin. Naaalala kita. Naaalala kita. Kailangang magbayad ni Shen Ginian. Pero hindi sa paraang inihanda nila. Naihatid ang backup key kasama ka. Kaya simula ngayon, isama mo na rin sa plano ang makalabas ng buhay. Kung si Shen Ginian ang lumagda sa arrest warrant, bakit palagi niyang nagagawa bago pa makarating si King He? Naisara muna ang susunod na daan. Saksing Dui Stone Road, 3 taon na ang nakalipas, ang unang pagsasara ng daan ni Lu King Huai. Ang pangalawang pagsasara ng daan. Ang pangatlong pagsasara ng daan. Mali ito. Naunang isara ang daan bago dumating ang utos ni Shen Ginian. Hindi siya ang unang nagbigay ng utos. Ginagawa lang niyang legal ang record para sa naunang utos. Ang utos ng isang ordinaryong tagapamahala ay may 2 tansong ngipin lamang. Bago ito tuluyang isagawa. Kakagat pa ito ng isa pang beses dito. Dumating ng maaga. Binago para maging malisyosong pag-cancel ng order. Nadelay ang delivery. Maagang isinara ang daan. Binago ang record ng kamatayan para i-lock at ikulong. At pagkatapos ay binura ang sarili nilang mga bakas. Walang ganoong otoridad si Shen Ginian. Ito ay lumang otoridad na naiwan ng unang henerasyon ng platform. Matagal nang wala ang may-ari nito. Nahanap ko na. Ang lumang dispatch core, ang huling first level review ay wala sa labas ng lungsod. Ang huling first level review ay wala sa labas ng lungsod. Nakasil. Wala sa bahay ni Shen Ginian. Nasa loob ito ng gusali ng supervisor ng platform. Kung ganoon, hindi tayo pupunta sa bahay ni Shen Ginian. Pupunta tayo sa gusali ng supervisor ng platform. Pagkatapos mahanap ang salarin. Ang pinakamadaling pagkakamaling magagawa ay ang isiping nagtatapos na ang lahat sa kanya. Pero kung sarado na ang pinto bago pa siya umabot, siguradong may isa pang kamay sa likod niya.
Tama nga, binago muna ang ruta ng first level review. Tagapagpatupad lang si Shen Ginyan. Tatlong taon na ang nakalipas, alam na nilang nandito pa ako. Hindi lang dahil gusto nilang mabuhay ka. Naghihintay silang muli kang kumonekta sa isang partikular na otoridad. Ang otoridad na ito ay malinaw namang mahigit isang dekada nang hindi gumagana. Bakit gumagana pa ito ngayon? Hanggang dito na lang, sapat na ito. Huwag mo nang ipagpatuloy ang pag-imbestiga. Bakit? Kapag na-activate na ang susunod na antas ng authority well, o trigger nito ang bloodline slot. Paano ninyo nalaman? Noong binuo ang unang henerasyon ng ruta, kasali ako roon. Ang mga koneksyon ng mga lumang well at slot na ito. Nakita ko na ang lahat ng iyan noon. Hindi nakatago sa ibang lugar ang sub-K. Palagi lang itong nasa card ng buhay ni King Huai. Activate na ang sub-K. Ang huling recorded image ay maaari lamang isplay ng buo ng isang beses. Permanenteng mabubura ang lahat pagkatapos ng playback. Kung hindi itutuloy ang pag-activate, permanenteng may seal ang sub-key at ang recorded image. Tama. Huling beses mo na siyang makikita. Kung hindi ito bubuksan, ang trigger key at ang image ay sabay na may seal magpakailanman. 3 taon na ang nakalipas noong ini-deliver niya ang gamit dito. Ngayon, ako naman ang gagawa nito. Huwag mong buksan. Para sa ikabubuti mo rin ito. Maaari mong sabihin sa kanya ang kapalit. Pero hindi mo maaaring piliin ang sagot para sa kanya. Nahanap ko na. Ang unified standard na nabanggit noon. Hindi ito tungkol sa paggawa ng daan, kundi ang pagkuha sa oras ng buhay ng buong lungsod. At ipunin ito sa isang master control slot. Huwag lang ang mga humahabol sa akin ang i-check mo. I-check mo ang lahat ng may kakayahang isara ang daan bago ako makarating. Ang taong iyon ay palaging nasa loob ng platform. Nakita ko na ang itim na token ng first responsible person. Pero hindi ko malinaw na nakita kung sino ang humahawak nito. Verification passed. Ayon sa original record, dumating sa tamang oras pero hinabol. Ang death record ay manual na na-overwrite. Ate, huwag mo na akong hintayin. 3 taon na ang nakalipas noong ini-deliver ko ito rito. CJ. Ngayon, ako naman ang magdi-deliver. Si Yanshan, sino ka ba talaga sa loob ng platform? Sino ka ba talaga sa loob ng platform na iyan? Mayroon kang photo token at level 1 authority. At pati na rin ang rutang kusa kang iniwasan kanina. Huwag ka nang magtago sa likod ng pagiging dating delivery man. Minsan lang ako magtatanong. Ikaw ba ang ama ko? Ako ang ama mo. Pagkatapos ng aksidenteng iyon, nahulog din ako sa dagat na iyon. Noong magising ako, 17 taon na ang lumipas sa lungsod ng Baiyan. Pagkatapos, sinimulang gawin ang first generation delivery routes. Nakilahok ako sa pagbuo niyon. Kung kilala mo naman pala ako noon pa, bakit pa ulit-ulit mo itong itinanggi? Wala ka pang alam noong kapararating mo lang dito. Natakot akong mawala ka sa focus. At natatakot din akong mas manganib ka kapag mas marami kang nalaman. Kaya hanggang ngayon, ikaw pa rin ang nagdedesisyon para sa akin. Kung gaano lang ang dapat kong malaman. Kung ganoon, i-verify natin. Sa main route tayo. Ibigay mo sa akin ang key piece. Ako na ang mag-aakyat nito. Kayong dalawa, lumabas kayo sa lumang maintenance exit. Ang sub-key ay iniwan ni King Huai. Hindi ko ito ibibigay sa iba para sila ang magdesisyon para sa akin. Minsan mo na akong pinagdesisyonan. Sa pagkakataong ito, sabay tayong magdedesisyon. CJ. Ama. Sa wakas, nahanap din kita. Pero ang tunay na nagpapakaba sa akin ay ang malaman na baka kailanman ay hindi siya umalis sa system na ito. Sa kaliwa. Kanan sa harap. Daan tayo sa Old Gear Street. First Generation Old Mechanisms. Construction Authority. Hindi lang ang mga mekanismo ang nakakakilala sa kanya. Tila alam din ng mga humahabol kung saan hindi sila pwedeng pumatay. Hindi niya tayo hinahabol. Kinokontrol niya tayo. Kung saang daan tayo dadaan. Kung ganoon, dadaan tayo sa daang hindi niya alam.
Walang registered route sa parteng iyon. Bumalik sa pangunahing daan. Hindi niya alam ang lahat ng mga kalsada. Ang mga naitala lang sa system ng platform ang alam niya. Ito ang tunay na bitag. Naputol na ang pangunahing kable ng tulay. Hanggang 2 tao lang ang kaya nito. Pag 3 ang sabay na tumawid, bibigay ang tulay. Ito rin ang bagay na alam ng unang henerasyon ng mga tagabuo. Kayong 2, dalhin niyo na ang gamot at umalis, may iwan ako rito. Wala na tayong oras. Makinig ka sa akin, lumakad na kayo. Pakikinggan na naman ba kita? Ikaw na naman ba ang magdedesisyon para sa akin? Kung sino ang dapat umalis at sino ang dapat maiwan? Naghahanap ako sa iyo ng napakatagal. Kakasiguro ko lang na buhay ka pa. Kakahanap ko lang sa iyo at maibabalik na sana kita. Pero ngayon, iiwan mo na naman akong mag-isa. Hindi na magtatagal ang tulay na ito. Mauuna na ako para i-lock ang safety rope. Tapusin niyo na ang pag-uusap niyo. Pero huwag na kayong magtagal dito. Nakaabot na ang mga humahabol sa atin. Nakalock na. Sixiaoman, halika rito. Hindi ka na bata. Kung paano ka aalis, ikaw na ang magdesisyon. Sinasabi mong ako ang magdedesisyon. Pero ano ang ginagawa mo ngayon? Sinasabi mong pinapapili mo ako. Pero isa-isa mong pinuputol ang lahat ng mga kalsadang pwede kong piliin. Sixiaoman, tumingin ka sa akin. Alis na. Bilis. Ang pinakamahirap na bahagi pagkatapos ng muling pagkikita ay hindi ang pagpapatawad, kundi noong mag-umpisa ka palang matutong magpatawad. Ang taong iyon ay nakatayo na naman sa lugar kung saan siya lilisan. Ama! Ang tawag na ito ay hindi overdue. Sixiaoman. Bumalik ka rito pag tumalon ka ngayon. Mamatay ka lang kasama niya. Bitawan mo ako. Nasa ibaba pa siya, bitaw. Pag bumaba tayo ngayon, pareho tayong mamatay. Sixiaoman, magising ka sa katotohanan. Sabi niya. Ang tawag na iyon ay hindi overdue. Pero noong sa wakas ay natawag ko na siya. Hindi ko pa rin siya nagawang pigilan na umalis. Hindi pa nakikita ng mga kawal ang bangkay. Ang mga kalsadang dadaanan natin ay laging nahaharangan ng maaga. At saktong may inihandang mga gamit para sa 2 tao. Hindi ako gagawa ng konklusyon para sa iyo. Tingnan mo na lang kapag handa ka na. Papasok ako ng mag-isa sa control room. Dalhin mo ang spare key. Xiao Xuan, lumabas ka sa maintenance line. Ang mga susunod na mangyayari. Ang safety rope ay para hindi mahulog ang tao. Hindi para itali sila ng mahigpit. Ang natitirang mga sasabihin. Maghintay hanggang matapos ko ang delivery na ito. CJ. Ngayon, wala nang magdedesisyon para sa kahit sino. Nasa kamay na natin ang susi. Malinaw na rin ang daan. Kaya huwag na nating hayaan na sila ang pumili para sa atin. Tayo mismo ang maghahatid nito sa control room. Dadalhin ko ang mainline card. Papasok ako sa harapan. Kukunin ko ang lahat ng atensyon nila sa akin. Kinghe, pumasok ka sa side door ng account room. I-lock mo ang tunay na ledger. Para wala nang makapagbago nito sa pangalawang pagkakataon. Ibigay mo sa akin ang mga node. Kapag may umilaw na isa, tatanggalin ko rin ang isa. Matagal ko na itong pinag-isipan. Kung ganoon, gawin na natin. Gaya noong 15 taon na ang nakakaraan. Ang utang na dapat nilang bayaran. Ngayong gabi, magtutuos tayo ng sabay-sabay. Sinimulan na ang pagkalibrate ng buong lungsod. May natitira na lang na 15 minuto ng buhay sa lahat. Tuloy ang plano, makakarating to sa loob ng 15 minuto. Hindi pa dumating ang oras ng pagdiriwang ng lungsod. Naintindihan. Kumpirmado na ang otoridad para sa pagkalibrate.
Inagahan ang oras ng pagpapatupad. Nakalock na ang pangunahing ruta. Pagpatak ng unang senyales ng pagdiriwang ng lungsod. Ang buhay ng lahat ay dadaan sa iisang landas. Sige, 15 minuto baka mo. Sapat na yan, sobra-sobra pa. Ang emergency slot sa tabi ng card ng pangunahing ruta. Buksan mo para sa akin. Inakala kong mamamatay ka na doon sa tulay. Napakaming tao sa lungsod na ito. Kung gusto mong patuloy na tumakbo ang sistema, kailangang may maunang magbayad ng halaga. Mamatay ang ilan. Kapalit ng katatagan para sa lahat. Napakamakatarungan. Ang mga galaw mong yan. Tinuro ba yan ang tatay mo sa'yo? Kilalang kilala ko ang mga yan. Kung ganun, haharangan ko na ang lahat ng daan mo. Kanselado na ang otoridad ng tagapamahala. Ang tagapagpatupad ang magpapasa ng anumang system error. Isinara na ang access para sa apela. Di ba mahilig kayong magbawas ng oras ng buhay? Ibaliktad man ang oras sa sandaling ito. Babawiin at ibabawas ko rin yan pabalik sa'yo. Impossible. Buksan mo to para sa akin. Mag-e-appeal ako, kailangan ng re-review. Buksan mo ang apela para sa akin. Nag-appeal din ng ganyan si Luking Huey noon. Pero hindi mo man lang siya binigyan ng pagkakataon. Kaya ano na, papatayin mo rin ako. Masyadong mabilis kapag namatay ka agad. Kailangang manatili kang buhay. Para pagbayaran mo ang bawat utang mo. May isa sa inyo na hawak ang kapalit na susi papunta sa core database. May isa namang hawak ang mga sirang kagamitan para sirain ang mga node ko. At ikaw naman, pumasok ka sa pangunahing pinto gamit ang card ng buhay. Akala ninyong tatlo talaga hindi ko iyon makikita. Sige nga, subukan nyo pang tumakbo sa harap ko. Walang bisa ang otoridad ng tagapamahala. Gagawin na ang pagkontrol ng pinakamataas na responsableng tao. Bakit gumagalaw na naman to? Nakuha na ng unang responsableng tao ang kontrol. Magaling ang pagtakbo mo. Guro. Ang levels composite stamp seal. Kasama ng itim mong token. Swak na swak ang mga lamat at ukit sa gilid nito. Kumpleto na ang nawawalang pangunahing selyo. Tama. Hindi lang ako ang nagbuo ng mga unang ruta ng delivery. Ako rin ang unang responsableng tao. At ako ang tunay na pinakamataas na tagapamahala ng buong platform. Pati ba ang nangyari sa ilalim ng tulay ay napagplanuhan mo rin? May daanan ng recovery sa ilalim ng tulay. Na ang unang responsableng tao lang ang nakakaalam. Kailangan ko kayong patuloy na paituloy sa pagtakbo. Dahil kung lumingon ka man lang pabalik, hindi makakarating dito ang card ng pangunahing ruta at ang kapalit na susi. Hindi ko pwedeng direktang kunin ang kapalit na susi. At hindi rin ako pwedeng mag-utos sa iyong buksan yon. Dapat ikaw mismo ang kusa nitong magbukas ng hindi mo nalalaman. Ang tunay na layunin sa likod ng lahat. Ikaw ba ang nag-aproba ng pag-aresto kay Luking Huey? Ang pinakamataas na order ng pag-aresto ay nangangailangan ng permiso ko. Kung ganun, kung nabuhay man si King Huey, kasama rin ba iyon sa mga kalkulasyon mo? Kaya ang pag-reset sa pagdiriwang ng lungsod, hindi para sa katatagan ng platform, kundi para maibalik siya sa dating mundo. Sumunod ka na lang sa utos. Hindi mo na kailangang magtanong tungkol sa mga susunod na mangyayari. Ilan pang mga ruta ang talagang alam mo? Lahat ng pangunahing linya na nakarehistro sa tagapamahala ng platform. Mga advanced mechanism. At ang pinto na may lumang otoridad. Nakikita ko ang lahat ng ito. Pero ang mga abandonadong maintenance line. Ang mga sikretong ruta na itinago ni King He. At ang rutang dinaanan ni Xiaoman ang hindi nag-i-upload sa system. Hindi ko nakikita ang mga iyon. Anong ginagawa mo? Bumalik ka na kung tatawid ka ngayon. Aabot pa tayo para pigilan ang aksidenteng yun. Tumawid ka na, Xiaoman. Sa pagkakataong ito, ibabalik ka na ni Ama.
Huwag ka nang lumingon. Ama, kilala ba nila ako? Hindi. Kung ganoon, bakit sila ang kailangang magbayad para sa akin? Ito lang ang tanging paraan para maibalik ka. Paraan mo yan. Hindi sa akin. Six Yauman. Ilabas mo yan. Bitawan mo. Sabi ng ilabas mo yan. Sabi ng bitawan mo. Alam mo ba kung anong mangyayari kapag ipinasok mo yan? Alam ko, lahat ng ibabawas na oras ng buhay sa akin na lang kunin. Kung ganoon, mamamatay ka. Kaysa naman hayaan ko silang mamatay para sa buhay ko. 17 taon ko itong ginawa. 17 taon para lang masiguradong makakabalik ang buhay. 17 taon mo iyon. Hindi nila utang ang buhay ko. Hindi ko kayang makita kang mamatay muli. Kaya mo bang makita silang mamatay? Hindi mo alam ang naramdaman ko noong mawala ka. Hindi mo rin alam na bawat isa sa kanila may mga taong ayaw silang mawala. May ate si Lu Qinghui. Gusto ring mabuhay ni Zhang Xiaoshuan. May mga naghihintay din sa kanilang makauwi. Bakit dahil lang gusto mo akong iligtas? Kailangang mamatay sila. Kung gusto mo talaga akong iligtas, huwag mong gamitin ang buhay ng iba para magdesisyon para sa akin. Ama, alam kong gusto mo akong mabuhay. Pero hayaan mo akong pumili kung paano ako mabubuhay. Malaki na ako. Hindi mo na kailangang lakaran ang bawat hakbang para sa akin. Ama, pwede mo na akong bitawan. Ama, bibitaw ka na ba? Binitawan ko na. Tutu. Bibitaw na ako. Baka madapa ka. Ruta ko ito, ako ang pumili nito. Kung madapa man ako, kaya kong bumangon mag-isa. Ama, pinili mo ang rutang ito. Hindi mo na kailangang bayaran ang kapalit. Anong ginagawa mo? Guro, wag mong buksan yan. Kapag ang first responsible person ay kusang kumalas, lahat ng epekto ng 17 taong koneksyon ay babalik sa iyo. Ama, tama ka. Dapat hayaan din kitang pumili sa huling hakbang na ito. Sandali lang. Tinuruan mo lang ako na dapat tayong managot sa sarili nating landas. Binitawan ko na ang dulo ng karwahe. Hindi kita mapapatawad para sa iba. Ang utang kay King Huai. Ang utang sa mga taong iyon nandyan pa rin. Pero ama pa rin kita. Sa pagkakataong ito, hindi talaga tayo na overtime. Ano? Bakit ka nagmamadali? Saan ka pupunta? May naghihintay ng gamot sa timog ng lungsod. Naihatid na ang urgent na gamot. Kumusta naman ngayon? Walang delay. Alis na, susunod na order naman. Kayo na ang pumili ng sarili ninyong ruta.